kahapon ay pinag-usapan natin yung trade, no, nung isang araw kung saan ay involved dito si Maverick Camisi na gustong umalis sa Barangay Nebra, kasama sa trade si Aljon Mariano, at ang kapalit nito, so napunta silang dalawa sa Terrafirma Jeep kapalit ng ang makukuha ng Barangay Nebra yung future first round ng Terrafirma sa darating na season 51. So yan. At yung season 51, dati ginanap yan noong August. Kasi binago na ng PBA, nagdesisyon na sila na sa January 2027 na idaos ang season 51 draft. So kung nagkataon ay mas mauna pa yung first conference ng season 51 kaysa sa annual draft. Kasi yung draft dati August, ngayon nilipat sa January 2027. Siguro ang purpose niyan para mabigyan ng oras itong mga players na galing sa overseas, no? So kung matuloy ito dahil nung season 50 hindi natuloy yung mga inaasahan nating players, so yung susunod na draft medyo mabigat. Bakit mabigat? Kasi may mga naglalaki ang pangalan ang inaasang magpapadraft next year. Sino-sino ba yon? Una, sila QMB, sila Kevin Kiambao, si Kai Soto kung matuloy, si Dwight Ramos, si Renz Abando, si Escamis, si CJ Lane, si Remy Martin, ganun din si Kobe Paras, at si Terdy Ravena. So sino-sino pa? So marami pa. Kagulangan pa, no? At kung matuloy itong si Ladi sa Ateneo at itong katimik niyang si Escobar. So maraming pangalan, naglalaki ang pangalan ang magpapadraft next year. Kaya mabigat yung batch kung matuloy silang lahat yung mga minention kong mga pangalan. So itong Barangay Nebra ay medyo familiar na, no? Lalo na kay Coach Tim Con dito kina QMB, Kevin Kiambao, kina Tamayo, si Tamayo hindi pa yata magpapadraft yan. Si Dwight Ramos, no? Dwight Ramos at sino pa ba, no? Si Mike Phillips. So medyo familiar na dito kay Coach Tim Con. So posible yan na dahil yung Ginebra nakuha na nila yung Terrafirma pick sa first round, ay malamang isa kina Mike Phillips, no, kina QMB, kina Kevin Kiambao, Dwight Ramos or Renz Abando ang posibleng makuha ng Barangay Nebra in 2027. So yun guys, at anong masasabi ko? So iba't ibang reaksyon, no, nababasa ko sa social media. So merong nasiyan sa trade, lalo na yung mga fans ng Barangay Nebra nagsasabi na fair yung trade. Merong ding nagque-question, no? Hindi natin maiwasan yan, no? Yung mga iba't ibang opinion. So yun guys, so anong masasabi ko dito? Fair or unfair ba yung trade na ito? So ang masasabi ko, sa totoo lang, fair yung trade, no? Dahil Terrafirma nakuha si Maverick Camisi at si Aljon Mariano. So ang kapalit yung first round pick ng Terrafirma. So sa totoo din na fair yung trade, pero sa tingin ko yung Ginebra parang ang lugi dito ang Ginebra at medyo risk pa. Bakit lugi ang Ginebra? Bakit risk? Una, lugi dahil fair yung trade pero ang mas lugi Ginebra. Bakit? Walang player, no, from current sa J ang mapupunta sa kanila. So ang nakuha nila yung future first round pick, no, pero hindi pa kasiguraduhan unang-una ay kung matutuloy ba yung mga nabanggit kong mga player na magpapa-join sa draft, no. So una, no,
medyo 50-50 pa, medyo risk dito sa Barangay Nebra. Kasi nung nakarang draft nung season 50, itong Phoenix ay tinrade nila yung number 2 pick papuntang Converge. Tingnan nyo, ang nakuha ng Converge si Juan Gomez Diliano. So medyo itong Phoenix nagsisi dito sa bakit nila tinrade yung number 2 pick. So yan, ang iniisip ko dahil yung season 50 kasi medyo hindi malalim yung mga batch, no. Di bigating pangalan yung nagpapadraft. Pero dito sa 2027 hindi pa tayo sigurado, no. Kaya itong Barangay Nebra hindi masyado kampante dito sa darating na season 51 draft, no. So dito namang sa Terra Firma, dahil masaya sila ngayon, dahil si Maverick Camisi nakuha nila, na kailangan din ng Terra Firma ng masyadong experience na player, na veteran, no? Kasi tingnan mo yung lineup ng Terra Firma, no? Medyo pabata ng pabata yung lineup nila, no? So kailangan ng kuyas diyan sa Terra Firma. At ang maganda kay Maverick, makakasama niya yung kanyang kapatid na galing Magnolia na si Jerick Ahamisi, na pareho silang mga shooter guys, no? So walang pagpipilian kung sino sa dalawang ito. Pero I think mas may depensa yung kuya niya, no? Si Maverick Ahamisi. So dito malaking tulong yan dyan sa Terra Firma Jeep. So punta naman tayo dito sa Barangay Nebra. So sinabi ko din kahapon sa isang video natin, yung last video natin, na pwede ring i-consider ng PBA dahil itong Ginebra guys ay hindi basta-bastang team ito. Palagi yan nasa title contenders at powerhouse din itong Ginebra. Ang trade partner nila, ang Terra Firma, na allegedly suki ng Barangay Ginebra or SMC teams, kasi tinatawag silang farm team ng mga ibang fans dyan. So allegedly farm team. So itong Terra Firma ay nasa lesser team sila, nasa Kulelat sila. So dapat sana kinonsider din ng PBA yung mga kondisyones, no? Ano ba yung mga kondisyones dyan? Una, dahil yung Terra Firma meron din silang hindi rin sila nawala ng first round, no? In next year meron din silang first round dahil nakuha nila yung first round pick ng Converge. Natandaan niyo yung trade ni Jordan Heading. So yun, so si Jordan Heading before TNT na punta siya sa Converge, tapos ang kapalit nyon ay first round pick ng Converge. So ang Terra Firma meron silang first round next year. So I think ang kinonsider nila, dahil itong Ginebra hindi powerhouse team ito, ang Terra Firma yung trade partner nila lesser team, dapat sana kinonsider nila yung mga kondisyon. Una, if itong Terra Firma, assuming natin ay nasa last team sila in overall dito sa season 50, after season 50, so dahil nasa last place sila yung kukuha ng number 1 overall pick. So pangalawa, itong Barangay Nebra, assuming natin nag-champion sila or nasa top 3 finish sila after 50th season, so hindi sila makakuha ng number 1 pick. Dahil nakuha nila yung Terra Firma pick ng first round, hindi nila makukuha yan, no? Ang makukuha nila, sana kinonsider nila yung condition, yung pick ng Terra Firma from Converge, no, yung galing sa heading trade. So yan sana yung kinonsider ng PBA para medyo merong wala nang hindi na magdududa yung mga ibang fans, no. So tayo pair naman tayo dito, no. So ako ay Ginebra fan, pero dito sa aking channel medyo pair tayo dito.
So, dapat sanang kinuha. So, dapat sana may kondisyon yan. Dahil itong Ginebra, powerhouse team yan. Ang trade partner nila, isang lesser team. Okay sana yung mga mid-tier teams, no? Pero itong Terrafirma, kasi kulelat na team ito, kailangan ng rebuilding, no? So, yon. So, makukuha nila, halimbawa makukuha ng Ginebrang number 1 overall pick kung wala ang makukuha nilang number 1 overall pick ng yung Ginebra, makukuha nilang number 1 overall pick from Terrafirma, originally from Terrafirma, kung wala sila sa top 3 after 50th season or hindi sila nakatikim at least one championship sa isang season. So, yun ang mga condition, no? Yung suggestion ko lang, no? Para tapos yun. So, depende yan sa performance ng Terrafirma. So, yun guys, at kung gagalingan nila, okay. So, probably hindi makakuha ang Ginebra ng first overall, no? So, yun. Tapos, yan yung ating no? Masasabi ko sa trade. So, fair, pero hindi pa tayo sigurado kung magpapadraft yung mga malalaking pangalan na binanggit ko, no? Sa susunod na season 51. Meron sigurong ilan-ilan, pero yan yung abangan natin, no? From next year. So, yun guys ang ating masasabi dito sa trade ng Ginebra at Terrafirma Jeep.